Matapos talunin ang Demon Lord, bumalik sa Royal Capital sina Hero Himmel, Priest Hyder, Dwarf Warrior Aizen, at Elf Mage Friday Eren. Sina Himmel, Hyder, at Aizen ay handa ng mamahinga matapos ang kanilang 10 taong paglalakbay, pero si Friday Eren, na maaaring mabuhay ng libo-libong taon, ay iniisip na ang 10 taon ay wala lang at plano pa niyang maglakbay at matuto ng mas maraming spells. Pinanood nilang lahat ang Ara Meteor Shower, at nangako si Friday Eren na ipapakita niya sa kanila ang mas magandang lugar pagbalik niya sa loob ng 50 taon para sa susunod na shower. Pagkalipas ng 50 taon, bumalik si Friday Eren at nakita niyang matanda na sina Himmel at Hyder, habang si Aizen ay nasa gitna ng katandaan. Nagsimula silang muli sa isang huling pakikipagsapalaran para muling masilayan ang mga meteor. Pagkatapos makuha ni Friday Eren ang sungay ng dragon mula kay Himmel, pumanaw ito sa katandaan. Sa libing ni Himmel, malungkot na napagtanto ni Friday Eren na hindi niya talaga lubos na nakilala si Himmel, kaya't nagpas siyang pag-aralan ang mga tao upang mas maintindihan sila. 20 taon ang lumipas, bumalik si Friday Eren at nadiskubreng sobrang tanda na ni Hyder, at inampun nito ang isang war orphan na si Fern na 9 taong gulang. Ipinakita ni Fern ang potensyal niya bilang isang mage, at dahil natatakot si Hyder na mamatay sa katandaan, hiniling niya kay Friday Eren na pag-aralan ang magic na nagpapahaba ng buhay at turuan si Fern sa libreng oras niya. Pumayag si Friday Eren matapos malaman na magaling na si Fern kahit bata pa lang. 4 na taon niyang tinuruan si Fern habang isinasalin ang isang lumang libro tungkol sa walang hanggang buhay. Nagkasakit ng malala si Hyder, kaya't lalo pang nagsanay si Fern upang maging ganap na mage, umaasang maipapakita niya ito kay Hyder. Ikinwento ni Fern na noong naulila siya, pinigilan siya ni Hyder na gumawa ng masama. Kaya bilang sukli, gusto niyang patunayan na kaya niyang mabuhay mag-isa. Nang matapos ni Friday Eren ang pagsasalin ng libro, nalaman niyang wala naman pala itong sinasabi tungkol sa pagpapahaba ng buhay, alam na pala ito ni Hyder, ginamit niya lang ito bilang dahilan para maturuan ni Friday Eren si Fern. Pumanaw si Hyder, at sumama si Fern kay Friday Eren sa kanyang paglalakbay. Ngunit naguguluhan si Fern kung bakit sobrang seryoso ni Friday Eren sa pag-aaral ng magic kahit pa ang mga kalokohang spells. Sa isang nayon, nakita nila ang isang rebulto ni Himmel, at nais itong palamutian ni Friday Eren ng Blue Moon Weed, isang bulaklak mula sa bayan ni Himmel na wala na ngayon. Inabot sila ng 6 na buwan sa paghahanap ng kahit isang bulaklak upang maisalbo ito. Naiinis si Fern, iniisip na mas marami pa sanang matutulungan si Friday Eren kaysa sa ginagawa niyang tila walang saysay. Ibinunyag ni Friday Eren na si Himmel ang nagbigay inspirasyon sa kanya na mangolekta ng spells para hindi siya mawala ng pakialam sa mundo dahil sa mahabang buhay niya. Sa wakas, natagpuan nila ang bulaklak at isang pugad ng mga Sib Brats, na nagbigay daan kay Friday Eren na makalikha ng isang bukirin ng mga ito bilang alaala kay Himmel. Napagtanto ni Fern na mahalaga ang pagkakaroon ng layunin, mapamagic man o iba pa. Napansin ni Fern na may kakaibang kinikilo si Friday Eren kaya't sinundan niya ito sa kakaibang mga pintuan na tila delikado. Inamin ni Friday Eren na kahit nagsisikap siya, hindi pa rin niya lubos na nakikilala si Fern at kaya siya naroon ay upang humanap ng regalo para sa kaarawan nito. Natuwa si Fern na kahit papaano'y sinubukan ni Friday Eren na makilala siya ng mas mabuti. Nagpasya si Friday Eren na balikan ang mga lugar na pinuntahan nila nina Himmel, Hyder, at Aizen. Ang unang lugar ay isang nayon kung saan niya nasil si Qual, ang demon ng kasamaan. Malapit nang masira ang seal kaya kailangan niya itong talunin. Laking gulat niya nang malaman na taon-taon, binabalikan pala ni Himmel ang seal upang tiyakin na ligtas pa ito, at palaging naniwala na babalik si Friday Eren bago ito masira. Isiniwalat ni Friday Eren na si Qual ay gumawa ng isang makapangyarihang spell na kayang dumaan sa kahit anong barrier at armor, direktang tinatamaan ang katawan. Noong panahong iyon, sobrang lakas ng spell kaya nasil niya lang si Qual sa halip na patayin. Ngayon, nang mabasag ang seal, sinabi ni Friday Eren na sa loob ng 80 taon, natutunan na ng mga human mage ang spell na iyon at nakabuo ng mga bagong defensive spells para labanan ito. Hindi na makasugat si Qual, at tinalo siya agad ni Friday Eren gamit ang sarili niyang spell, isang spell na hindi niya alam kung paano i-block. Napagtanto ni Friday Eren na ang matandang tagapamahala ng nayon ay isang batang nakilala niya 80 taon na ang nakalipas, at bumalik sa kanya ang masayang alaala kay Himmel. Binanggit din ni Fern na malaki ang tiwala ni Himmel kay Friday Eren upang maging ganoon kasigurado na babalik siya para labanan si Qual. Nilinis nila ang isang dalampasigan at nakakuha ng peking aklat mula sa isang sikat na mage na si Flom. Natapos nila ang gawain bago ang bagong taon, isang panahon kung kailan nanunood ang mga tao ng pagsikat ng araw. Dati,
Laging natutulog si Friday Aaron at hindi sama-sama, bagay na ikinasama ng loob ng kanyang mga kaibigan. Pero ngayon, pinilit niyang magising sa oras. Nung una, tila boring ang pagsikat ng araw, pero nang makita niya si Fern na aliw, napagtanto niyang ang mahalaga ay hindi ang tanawin kundi ang pagsasama. Noon pala siya ikinagalit ng mga kaibigan dahil dapat sabay-sabay nila iyong pinanood. Bumisita rin sila sa bahay ni Aizen matapos ang 30 taon. Humiling si Aizen ng tulong upang hanapin ang tunay na aklat ni Flum sa volume Basin. Ayon sa sabi-sabi, natuklasan daw ni Flum kung paano makipag-usap sa mga patay. Sa palagay ni Aizen, magandang pagkakataon iyon para muling makausap ni Friday Aaron si Himal. Naalala ni Friday Aaron si Flum bilang kanyang berong tao 1,000 taon na ang nakalipas, isang taong nagsabi sa kanya na kung sakaling magsisi siya at gustong makipag-usap sa mga patay, hanapin niya ang kanyang tahanan. Natagpuan ni Friday Aaron ang tunay na aklat ni Flum, na nagsasabing ang lahat ng kaluluwa ay pumupunta sa Orel, ang pinakahilagang bahagi ng kontinente, doon mismo kung saan matatagpuan ang kastilyo ng Demon Lord. Pauwi na sila nang mapansin ni Aizen na natututo na si Friday Aaron na magmahal at mag-alaga ng ibang tao, at mahusay rin itong guro kay Fern. Tinatanong ni Friday Aaron si Aizen kung gusto nitong sumama sa kanila papuntang Orel, pero tumanggi si Aizen dahil masyado na raw siyang matanda at baka pabagalin lang sila. Pero pinaalala rin niya na ang orihinal nilang paglalakbay papunta sa Demon King's Castle ay tumagal ng 10 taon. Sumang-ayon si Friday Aaron. Alam niyang maliit na bahagi lang ang 10 taon sa mahabang buhay ni Fern, pero pinili pa rin ni Fern na samahan siya. Di nagtagal, nakarating sila sa isang village kung saan nawawala ang mga tao matapos makita ang mga multo ng kanilang yumaong pamilya. Sa palagay ni Friday Aaron, ito ay gawa ng isang Ainam, isang halimaw na gumagamit ng illusion magic para linlangan ang mga tao. Pwedeng sirain ang mga ilusyon gamit ang attack magic, pero mahirap ito dahil karamihan sa mga fighters ay hindi kayang saktan ang multo ng mahal nila sa buhay, kaya nagiging biktima ng halimaw. Halos malinlang si Fern ng multo ni Hater, pero mabilis na pinalayas ni Friday Aaron ang multo ni Himal para mailantad ang tunay na anyo ng Ainam. Natalo ito ni Fern. Nagpa siya silang pumatay ng dragon para makuha ang isang magic book mula sa pugad nito. Para magawa ito, kailangan nila ng isang malakas na mandirigma. Kaya hinanap nila si Stark, isa sa mga naging estudyante ni Aizen, na minsang tinalo ang isang dragon sa isang titigan. Ngayon, si Stark ay nakatira malapit sa lugar. Inamin ni Stark na hindi pa siya nakapatay ng halimaw kahit kailan, at nanalo lang siya sa titigan dahil natakot siyang gumalaw. Binigyan siya ni Friday Aaron hanggang kinabukasan para magpasya kung sasama siya. Hindi sigurado si Fern kung kaya ba talaga ni Stark, pero tiwala si Friday Aaron dahil alam niyang tinuruan siya ni Aizen kung paano pumutol ng solidong bato gamit ang palakol. Sinabi ni Stark na sapat na ang lakas niya para harapin ang dragon, pero masyado siyang duwag. Sabi ni Fern, ang kailangan lang naman niya ay determinasyon. Kinabukasan, pumayag si Stark na labanan si ang dragon, kahit natatakot pa rin siya. Binanggit ni Friday Aaron na pati si Aizen ay natatakot din tuwing malalaking laban. Sa huli, mag-isang hinarap ni Stark ang dragon at tinalo ito nang walang tulong mula kina Friday Aaron at Fern. Nakuha ni Friday Aaron ang magic book, at sumama na rin si Stark sa kanilang paglalakbay. Nagpunta ang grupo papuntang hilaga sa lungsod ng Wall, pero sarado ang checkpoint dahil dumami ang mga halimaw sa norte. Okay lang kay Friday Aaron na manatili sa lungsod para sa kanyang magic research, pero nag-aalala sina Fern at Stark dahil baka umabot ng 2 taon bago muling mabuksan ang checkpoint. Sabi ni Stark kay Fern, gusto niyang sumama sa isang adventure para may maikwento siya kay Aizen. Sa kabutihang palad, nakilala ng pinuno ng lungsod si Friday Aaron. Akala ng mga tao ay pupunta siya sa norte para ayusin ang problema sa mga halimaw, kaya binuksan agad ang checkpoint para sa kanila. Nagpaalam sila sa lungsod na parang mga bayani. Naiilang si Friday Aaron pero tuwang-tuwa sina Fern at Stark, at dito na nagsimula ang tunay nilang adventure. Habang patuloy silang lumalakad pahilaga, ipinaliwanag ni Friday Aaron na unti-unting nababawasan ang bilang ng mga elf dahil masyado silang nabubuhay ng matagal kaya nawawalan na ng emosyon at gana sa buhay, kabilang na ang pagkakaroon ng anak. Nadaanan nila ang isang village na may mga rebulto nila ni Himal at ng orihinal nilang grupo. Ipinagdiriwang ng mga tao ang Liberation Day. Naalala ni Friday Aaron si Himal, gusto nitong may maiwang rebulto para may patunay na totoo silang nabuhay, hindi lang bahagi ng mga alamat. Sa susunod na lungsod, nakita ni Friday Aaron ang mga demonyo at agad silang inatake. Pero inaresto siya ng city guards dahil sa banta raw ito sa kapayapaan.
Bumisita sina Fern at Stark kay Friday Eren sa kulungan at ipinaliwanag na isa sa mga dating general ng Demon Lord, si Aura, ay muling lumakas at nakikipaglaban sa lungsod sa loob ng 28 taon. Ngayon, nag-uusap na ang dalawang panig tungkol sa kapayapaan. Pero ayon kay Friday Eren, batay sa karanasan, hindi pwedeng pagkatiwalaan ang mga demonyo. Natututo lang silang magsalita ng wika ng tao para linlangin tayo. At gaya ng inaasahan, may panlilinlang sa likod ng kapayapaan, ang negosyador ng mga demonyo na si Logner ay gusto lang pababain ang depensa ng lungsod para makapasok si Aura at ang kanyang hukbo. Isang gabi, pinuntahan ng alagad ni Logner na si Drot si Friday Eren sa kulungan para patayin siya. Pero binalaan ni Friday Eren na mas malakas siya kay Aura. Hindi nakinig si Drot, umatake, at madaling natalo ni Friday Eren. Nakalabas siya ng kulungan. Nagduda ang pinuno ng lungsod na si Grenot nang mawala si Drot at makatakas si Friday Eren, kaya kinausap niya si Logner. Nahuli si Logner at bilang ganti, kinidnap niya si Grenot para mapilitang patayin ang barrier ng lungsod. Sina Fern at Stark naman ay nagpasya ng harapin si Logner. Nahanap nila si Friday Eren at sinabing tutulungan nila si Grenot. Pero tumanggi si Friday Eren, alam niyang kaya ng dalawa ang laban. Sa halip, siya mismo ang lumabas ng lungsod para harapin si Aura na naghihintay kasama ng buong demonyong hukbo. Kinagabihan, palihim na pumasok sa kastilyo sina Fern at Stark. Nag-team up sila para saktan ng husto si Logner. Nang makita nilang malubha ang kalagayan ni Grenot, nagpasya silang iligtas siya at lumikas. Habang ginagamot si Logner, napagtanto niyang si Friday Eren ay nasa lungsod. Naalala niyang kilala rin ito bilang Friday Eren the Slayer, ang babaeng nakapatay ng pinakamaraming demonyo sa buong kasaysayan. Sa labas ng lungsod, hinarap ni Friday Eren si Aura mismo. Dinala naman ni Fern at Stark si Grenot sa simbahan para mailigtas. Ibinabala ni Grenot na ang pinakamalakas na sandata ni Aura ay isang magic artifact na tinatawag na Scales of Obedience, isang timangan ng mahika. Sinusukat nito kung sino ang may mas mataas na magic power, at ang mas malakas ang siyang makokontrol ang kalooban ng mas mahina. Gamit iyon, ginagawang sunod Sonyery ni Aura ang buong hukbo niya. Sinira ni Friday Eren ang ilan sa mga puppet ni Aura at napagtanto niyang hindi talaga nito nauunawaan ang mga tao. Kaya't napagpasyahan niyang labanan si Aura bilang halimaw, hindi bilang isang tao. Balik sa lungsod, inatake ni Logner at ng assistant niyang si Logner sina Fern at Stark. Sa simula, tila lamang ang mga demonyo, pero napansin ni Stark na ginaya lang ni Logner ang estilo ng pakikipaglaban ni Aizen sa pamamagitan ng panunood. Dahil dito, hindi niya kayang ulitin ang mga galaw ni Aizen nang may sapat na lakas para pumatay. Ginamit ito ni Stark sa kanyang advantage, hinayaan niyang tamaan siya ni Logner, sa kanya ito tinalo. Samantala, kinuha ni Fern ang kontrol sa laban gamit ang lakas niya, nakakapagcast siya ng spells ng mas mabilis pa kay Friday Eren. Sa huli, natalo niya si Logner sa isang matinding sagupaan. Halos hindi makapaniwala si Logner sa lakas ni Fern, at doon niya na-realize na tinatago pala nito ang tunay niyang magic power para magmukhang mahina. Isang napakalaking kasalanan para sa mga demon mage. Tinapos ni Fern si Logner sa isang iglap. Sa isang flashback 1,000 taon na ang nakalipas, natagpuan ni Flom ang isang batang elf na si Friday Eren, ang nag-iisang nakaligtas sa isang village na winasak ng mga demonyo. Napaslang ni Friday Eren ang isang demon general. Kaya't pinili ni Flom na maging guro niya. Tinuruan niya si Friday Eren kung paano itago ang magic power niya habang buhay. Ipinaliwanag din niya na ang mga demonyo ay mapagmataas, hindi nila kayang itago ang magic nila. Kung marunong kang magtago ng lakas, pwede mong gulatin at talunin ang mga demonyo ng madali. Ang huling aral ni Flom para kay Friday Eren, mag-ensayo at patuloy na itago ang kapangyarihan mo hanggang kaya mong talunin ang Demon King. Pagkalipas ng 1,000 taon, nakita siya ni Himmel at ng grupo niya. Na-curious si Friday Eren at sumama sa kanila nang mapansin niyang naramdaman ni Himmel ang totoo niyang kapangyarihan. Balik sa kasalukuyan, ginamit ni Aura ang Scales of Obedience laban kay Friday Eren, pero laking gulat niya nang ibunyag ni Friday Eren ang tunay niyang magic power. Si Friday Eren ang may kontrol ngayon. Sa utos niya, napilitan si Aura na pugutan ang sarili. Matapos magbigay galang sa mga biktima ni Aura at pahalagahan ang kabaitan ni Grenot, nagpatuloy sa paglalakbay si Friday Eren at ang kanyang grupo. Plano nilang pumunta sa Auser, isang malaking lungsod ng mahika sa Hilaga, para kumuha ng espesyal na mage certification. Kailangan nila ito para makatawid sa Northern Plateau. Sa daan, naligaw sila sa isang snowstorm sa paanan ng Shore Mountains at ginaw na ginaw si Stark. Sa kabutihang palad, nakahanap sila ng silungan at nakilala ang isang elven monk na si Kraft.
Nanatili sila sa cabin kasama si Kraft sa loob ng 6 na buwan habang hinihintay ang pagtatapos ng taglamig. Isinapuso ni Kraft ang kanyang pananampalataya sa Goddess, lahat ng dati niyang kaibigan ay patay na, at wala nang nakakaalala sa mga ginawa niya. Para sa kanya, ang Diyosa na lang ang makakaalala sa kanya at pupuri sa kanya sa langit. Tinanong niya si Friday Aaron tungkol sa nakaraan nito at inialok na siya na lang ang magpupuri sa kanya imbes na ang Diyosa. Naalala ni Friday Aaron si Hater na minsan ay nagsabi rin ng ganoon. Kaya tinanggihan niya ang alok ni Kraft at sinabing may ibang tao na ang nagpuri sa kanya. Bago sila maghiwalay, pinayuhan ni Kraft si Friday Aaron na pahalagahan ang mga kaibigan niya. Habang patungo sila sa lungsod ng Orsk, nadaanan nila ang Village of the Sword, kung saan nakatago ang espada ng bayani. Kailangan ni Friday Aaron linisin ang lugar mula sa mga halimaw na naaakit sa espada. Nakita ni Stark ang espada ng bayani na nakabaon pa rin sa bato. Nagtaka siya dahil narinig niyang nakuha raw ito ni Himmel noon. Ipinaliwanag ni Friday Aaron na hindi talaga ito nahugot ni Himmel. Pero sa mga kwento ng mga tao, sinabing nagawa niya. Naalala niya si Himmel na hindi sumusuko, sinabi nitong mapapatunayan niyang bayani siya kahit wala ang espada, sa pamamagitan ng pagtalo sa Demon Lord. Pagdating nila sa susunod na bayan, nalaman ni Fern na birthday ni Stark, 18 taon niya. Tinanong niya kung anong regalo ang gusto nito. Inamin ni Stark na hindi siya sanay makatanggap ng regalo, hindi kasi nila ipinagdiriwang ang birthday sa pamilya niya. Sa katunayan, itinuring siyang kabiguan ng pamilya niya bilang mandirigma dahil tumakbo siya sa takot noong sinalakay ng halimaw ang kanilang village. Pinalakas ni Fern ang loob niya, sinabi niyang hindi siya papayagang tumakbo ni na Friday Aaron. Tumulong siyang bumili ng silver bracelet bilang regalo. Sa kanilang pagbalik sa inn, nagluto si Friday Aaron ng Hamburg steaks, isang birthday tradition na laging ginagawa ni Eisen. Naalala ni Stark ang kanyang nakatatandang kapatid na si Stoltz, na palihim din siyang ipinagluluto ng Hamburg steak tuwing birthday niya at sinabihang umalis na lang sa village para makapamuhay ng maayos. Sa wakas, nakaramdam ng closure si Stark, na pagtanto niya mahal talaga siya ng kanyang kuya.